Sa ibang balita, puspusan na hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng limitadong paggamit sa San Juanico Bridge. Ngayong isa sa ilalim ito sa rehabilitasyon. Sa ngayon ay target na pabilisin pa ang mga hakbang para dito sa pamamagitan ng pagdedeklara ng state of emergency ng ilang apektadong lugar. Si Isaiah Mirafuentes sa Sentro ng Balita Live. Angelique, kasalukuyan na nasa ilalim ng state of emergency ang probinsya ng Samar at ang Tacloban City sa Leyte. Yan ay dahil sa inaasang economic effect ng rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Pasado alas 3 ng madaling araw nang dumating kami sa San Juanico Bridge. Abutan namin ang mahabang pila ng mga sasakyan sa Santa Rita, Samar. Stranded sila dahil sa isinasagawang rehabilitasyon ng tulay. Tanging ang mga sasakyan na 3 tons pababa lang kasi ang pinapayagan para makatawid sa San Juanico Bridge. Sa bungad pa lang ng tulay, tinitimbang na ang mga sasakyan. Umaantabay naman ang Office of Civil Defense sa mga motorista kung noong simulang isara ang San Juanico Bridge, inaabot ng 4 na oras ang bigat ng traffic. Pero nang dahil sa koordinasyon ng OCD at na ibang ahensya, inaabot na lamang ito ngayon ng 15 minuto. Dahil sa rehabilitasyon, apektado ang biyahe ng mga paserong tumatawid ng San Juanico Bridge. Kagaya ni Tatay Noli na mula Leyte ay nagtitinda ng damit sa Samar. Talagang mahirap. Mahirap talaga. Kasi ano ito parang pagdating doon, mag-aagaw-agaw sa pagsakay. Kaya ako nagpapasalamat ako nga. May libre. Pero kung wala. Mahirap talaga. Sa pangunguna ng Office of Civil Defense, may libreng sakay para sa kanila. Itinatawid sila ng libre mula Leyte to Samar and vice versa. Samantala, nasa ilalim ngayon ng state of emergency ang Samar at Tacloban sa Leyte. Well, it really helps a lot, sir, no? With the declaration of both the province of Samar and Tacloban City, mabilis po natin ma-access yung mga emergency fundings natin. And of course, yung response ng government will be made faster because magiging available yung mga emergency procurement. Angelique, nandito ako ngayon sa kabilang dulong bahagi ng San Juanico Bridge dito sa Samar. Kung makikita mo ngayon sa aking likuran, medyo wala lang sasakyan. Pero yan ay dahil yung mga sasakyan na mula Leyte, yung mga bumabiyahe papunta dito sa Samar. Ang nangyayaring proseso dito ay tinatawag na stop and go. Dahil sa one lane lang na nagagamit sa San Juanico Bridge, kapag nakahinto ang mga sasakyan mula sa Samar, tanging mga sasakyan lamang mula sa Leyte ang pinapayagang dumaan ng San Juanico Bridge. At malapit din dito sa kinatatayuan natin, nakapwesto yung mga shuttle services ng pamahalaan. Libreng sakay ito para sa mga pasahero namang kinakailangang tumawid papunta doon sa kabilang bahagi ng tulay. Kanina rin may mga nadaanan tayo na mahabang pila ng mga container truck. Ito yung mga sasakyan na hindi pinapayagang dumaan ng tulay dahil nga 3 tons pababa lang ang pwedeng pumasok ng San Juanico Bridge. Ayon sa OCD, karamihan sa kanila inaabot ng 3 hanggang 5 araw bago daw ito makapunta sa kabilang probinsya o mula dito sa Samar bago makapunta sa Leyte dahil nga kailangan pa nilang hintayin yung schedule ng RORO. Pero nangako naman ang DSWD na tuloy-tuloy ang pamimigay nila ng ayuda para sa mga driver at pahinante ng mga truck nito para masigurong hindi sila magugutom. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Samar. Balik muna sa iyo, Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes.